Sige, so magandang gabi pong muli sa ating lahat, sa lahat ng makakasama natin sa gabi ito sa pagpapatuloy ng ating daily devotion dito sa Touching Lives Christian Church. So tayo po ay nagpapatuloy, araw-araw natin itong ginagawa. Tayo ngayon ay nasa Isaiah chapter 32 verses 7 and 8. Yan, so sa ating pagpapatuloy, napakaganda ng tinatalakay dito sa chapter 32. Ito ay tumutukoy doon sa pagkakaroon o panunungkulan, pamamahala ng matuwid na hari na kung saan ay mamamahala sa pamamagitan ng katuwiran at karangalan. So sa gabi ito ating pagpapatuloy, nasa talatang 7 at 8 tayo. Yan, kasama ko dito sa church si Princess. Okay, so yan, magandang gabi Pastor Claude, salamat sa iyong pagsama ng maaga. So tayo po ay magsimula sa pamamagitan ng panalangin. Pray tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat pong muli Panginoon sa gabing ito, sa iyong patuloy na pagsama, patuloy na paggabay at pangunguna sa amin. Samahan mo kami patuloy sa aming pag-aaral, matalakay namin ng maayos at maunawaan namin ang nilalaman ng iyong mga salita, at ito po ay maging modelo, maging halimbawa namin sa aming pamumuhay at pagsunod sa iyo bilang mga anak mo. Gabayan mo kami at samahan Panginoon sa pagtalakay dito sa gabing ito, maging ang mga makakasama namin sa online. Salamat po dakilang Diyos, ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, magandang gabi Pastor Claude. So tayo nga po ay magpapatuloy. Kagabi ay natalakay natin ang talatang 5 at 6, chapter 32 verses 6 and 5 and 6. Ang talatang ito, yung verse 5 and 6 ay tumukoy doon sa pagpapanibagong buhay o pagpapanibagong sitwasyon sa mundo. Pag yung hari na darating ay mangunguna na. So simula pa lamang doon sa verse 1, natalakay na natin na ang haring ito ay mamumuno sa pamamagitan ng katwiran at katarungan. Magandang gabi Pastor Nanding, salamat pong muli sa inyong pagsama. Yan. At dahil siya ay mamamahala sa pamamagitan ng katuwiran at ng katarungan, yung dating sistema ng mundo na pawang masasama, pawang walang equality, hindi parehas ang pagtrato sa mga tao, ay mawawala ng lahat at magpapanibagong sistema. Magaganap yung ating hinahanap na pagkakapare-parehas, wherein wala nang maaapi at wala nang magiging mayaman at mahirap, so magiging pantay-pantay lahat. Ngayon, kagabi, tinalakay dun sa verse 5, ang sabi, ang mga hangal ay hindi natatawaging dakila, o kaya ay sasabihing tapat ang mga sinungaling. Yan. So, ito ay pagpapanibagong sitwasyon doon sa ating kasalukuyang panahon. Alam naman natin sa kasalukuyang panahon, yung mga masasamang tao, sila pa yung tila baga napaparangalan. Sila ang mga nagiging sikat at sila ang mga na namamayagpag sa lipunan. Ngayon, sa pagdating ng panahon na ito, ay mababaliwala yung kanilang kapangyarihan at sila ay hindi na sasabihing tapat. So, kaya kagabi nakafocus yung ating talakayan doon sa mga politiko na gumagawa ng mali, na kalimitan ay nakikita natin, nagiging visible sa mundo o sa ating bayan sa panahon ng eleksyon, kagaya sa kapanahonan ngayon. And pagkatapos na ng eleksyon at sila ay nanalo na, ay hindi na natin sila makita, hindi na malapitan, o kaya naman ay hindi na gumaganap sa kanilang tungkulin na sinumpaan. Ayan. Kaya nga ang nagiging sistema dito sa Pilipinas, sa ating bayan, pagka ikaw ay mayroong kailangang serbisyo, lalapit ka sa politiko at magmamakaawa ka, hihingi ka ng tulong. Samantalang hindi dapat ganoon ang dapat na mangyari. Ayan, dapat ay ipoprovide automatically ng gobyerno o ng mga opisyal ng mga departamento ang tulong sa mga tao. Dahil namumuhay nga tayo sa hindi parehas na sitwasyon, ganoon ang mangyayari. Magandang gabi, Sister Edna. Salamat po sa inyong pagsama. At syempre kay Sister Irene. Ayan, Sister Edna ay taga POMCC. Okay, salamat po. Ayan. Ngayon, sa pagdating ng panahon na itong bagong hari ay mauupo or mamumuno,
mawawala na ang kapangyarihan nitong mga taong ito na nang aapi. At sila ay sinasabi dito na hindi na sila sasabihing tapat. Mawawala na yung kanilang pang-aapi, yung kanilang kapangyarihan. Sa halip ang mangyayari ay pawang mga kaparehas na sistema na lamang. Yan. At doon sa verse 16, nalakay doon kung ano yung ginagawa ng mga mangmang, yung paglapastangan nila kay Yahweh at kung ano-ano pang maling gawain. Lahat ng iyon ay matatapos sa panahon na nanungkulan na itong bagong hari. Well, itong bagong hari o matuwid na hari na binabanggit sa kabanatang ito ay tumutukoy sa Panginoong Hesus. Ito yung kaniyang pangunguna mismo direkta sa mundo pagka na-establish na itayo na yung bagong kaharian o yung tinatawag nating millennial kingdom. Okay, sa talatang 7, ito naman ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ang sabi dito, masama ang gawain ng taong hangal. Ipinapahamak nila ang mahihirap sa pamamagitan ng kasinungalingan at gumagawa ng paraan upang hindi pakinabangan ang kanilang karapatan. Yan. So, sasalin sa Christian Standard Bible, the scoundrel weapons are destructive. He hatches plots to destroy the needy with lies, and even when the poor person says what is right. At sa King James naman, the instruments also of the churl are evil. He deviseth wicked devices to destroy the poor with lying words, even when the needy speaketh right. Ayan. So, generally, makikita natin ang talatang ito doon sa pamamayagpag ng kasinungalingan o nung paggawa ng kamalian. At dahilan sa kasinungalingan ng mga taong masasama o nung tinatawag na the churl or evil person o doon sa CSB ay scoundrel ang itinawag sa kanila, yung mga taong gumagawa ng tama, sila ang nagiging mali, sila ang napapahamak. At sabi doon sa Magandang Balita, Biblia, ipinapahamak nila ang mahihirap sa pamamagitan ng kasinungalingan. So, pwedeng gumagawa sila ng mga usapin, ng mga issue, at ang kanilang ipinapahamak ay yung mga taong walang kakayahan na magtanggol sa kanilang mga sarili. Yan. Ang talatang ito ay nagpapatuloy o pagpapatuloy ng mga tinalakay sa talatang 5 at 6, yung diniscuss natin kahapon. At nagpapahayag ng mga katiwalian at kawalan ng katapatan ng mga nasa posisyon ng kapangyarihan at impluensya. Sa King James Bible at sa CSB, ipinaunawa ang mga salitang instrumento o gamit o mga gawain ng mga masasamang tao. Ang sabi doon sa King James, instruments of the churl. Yung salitang churl, ito yung mga taong makasarili, no? Walang pagnanais na tumulong. So, sila yung mga nang-aapi ng mga mahihirap. Yan. Sa Magandang Balita, Biblia naman ay tinalakay ang mga bagay na tumutukoy sa gawain ng masasamang tao. Sa halip na churl, ang ginamit naman dito yung mga masasamang tao. Very general kasi lagi ang approach ng Magandang Balita Biblia. Actually, yung Magandang Balita Biblia ay para itong summary ng detalye na makabasa natin sa King James. Nabanggit sa talatang 5 ang salitang churl na karaniwang tumutukoy sa isang taong kuripot, bastos at kulang sa kabutihang loob, makasarili, madamot. Sa kontekstong ito, maaari itong bigyang kahulugan bilang tumutukoy sa mga mayaman at makapangyarihan, ngunit ginagamit ang kanilang mga mapagkukunan at impluensya para sa makasarili at malisyosong layunin. Ang mga instrumentong binanggit dito ay makikita bilang mga kasangkapan o pamamaraan na ginagamit ng mga individual na tao upang isigawa ang kanilang masasamang gawain. So, itong gawain ng mga taong tinaguri ang churl o yun nga mga kuripot o mga makasarili, sila'y nagdi-devise, sila'y gumagawa ng iba't ibang bagay na ang magagawa nila para makapang-api ng mga tao o para sila ay personal na makinabang. Hindi naman natin generalize pero alam po ninyo maraming mga batas na na-develop sa Pilipinas na
ang ultimate na nakikinabang ay yung mga mayayaman o yung mga congressman mismo o yung mga impluwensyadong tao. Merong mga tinatawag sa mga batas na salient points na hindi direktang nakakapagbigay ng mabubuting resulta sa ating mamamayan o sa ating bayan. Ang mga instrumentong binabanggit dito ay makikita bilang mga kasangkapan o pamamaraan na ginagamit sa mga maling gawain ng mga taong ito. So hindi naman natin nilalahat, hindi naman lahat ng mga politiko ay gumagawa ng mga mali. Marami namang mga mabubuting tao at mga politikong sumusunod sa tama. Magandang gabi, Ate Alma, sa inyong buong pamilya. Tayo nagpapatuloy nga po, nasa chapter 32 tayo, verses 7 and 8. Ayan. Ang talatang ito, verse 7, ay nagpapatuloy upang ilarawan kung paanong ang masasamang mga tao o individual ay gumagawa ng masasamang paraan upang lipulin ang dukha sa pamamagitan ng mga kasinungalingang salita. Ayan. So alam mo yung naghihimay-himay sila ng mga salita, ng mga kwento, para maidiin yung isang partikular na grupo or tao. Magandang gabi, Sister Babes. Salamat sa iyong pagsama sa ating pag-aaral. Okay. Si Sister Babes ay mga misyonera doon sa Calapan City, sa Mindoro. Ating kamakailan ay nabalita natin yung mga tinatawag nating, at hanggang sa ngayon, yung fake news, yung mga scammer, yung mga trolls, no? Na ang ginagawa nila ay magpalabas ng mga balita tungkol sa partikular na tao, asosasyon o mga politiko. Kaya sa panahon ngayon, hindi natin malaman na kung alin ang totoong balita. Kasi ang bawat isang partido o bawat isang tao ay may pwedeng magpalabas ng kung ano-anong uri ng information o balita. Kaya dapat ay napaka-ingat natin sa mga bagay na ito, dahil ang ating social media, yung Facebook, particularly yung Facebook, ay napakadaling manloko, napakadaling gamitin kasi bagamat may mga password yan, may mga security, napakadaling gamitin para makapanloko ng mga tao. Kanina nga may dinidiscuss si Princess na hindi namin natapos pag-usapan. Ano yung OSIAS ba yon? OSAIC. So ito po lalo na yung mga nanay, napakadelikado po nito. Yung OSAIC, ito po ay isang platform na ginagamit para sa online sex. Nakakatakot po yan, particularly syempre sa ating mga estudyanteng babae. Kaya ito po ay isang babala sa ating lahat sa mga friend request na ating natatanggap sa Facebook. Huwag na huwag tayong basta tatanggap hanggat maliban na lamang na kilala mo talaga kung sino yung taong yon. Minsan nga kilala mo yung pangalan pero yung picture ay hindi natin sigurado kung siya talaga yun malibang magsabi sa iyo yung tao na nagre-request sa iyo na siya, kasi baka yung taong yan ay mayroong motibong mali. Ikaw bandang huli ay sirain, tapos kung ano-anong hihinging information o mga pictures, na po, napakadelikado po ng mga bagay na iyan. Lalo pa ngayon, yung AI, Artificial Intelligence, nakakapag-create ng pictures, nakakapag-create ng kung ano-anong profile information. Parang napakagulo na ng mundo. Kaya po, super ingat po tayo, no? Yan. So, bakit ko po nabanggit ang mga bagay na yan? Kasi ito po yung gawain ng mga taong sinungaling, yung mga child na tinatawag na ito. So, tayo po, lalo na yung mga magulang na nandito, ay atin pong warningan ng ating mga anak, particularly syempre yung mga kababaihan, mga kadalagahan natin, dahil sila po ang madaling naloloko. In fact, hindi ko alam kung aware yung ibang mga nanay dito. Maraming nangyayaring ligawan at pagkakaroon ng relasyon sa loob ng social media. Manliligaw yung lalaki, tapos maya-maya sasagot na yung babae, at hindi natin alam, magkarelasyon na, kaya lang kahit minsan hindi pa nagkikita. So nakakatakot po yung ganung sitwasyon. At halimbawang magkaroon ng sitwasyon na magkita na, ayan, hindi natin alam kung ano ang po pwedeng mangyari sa kanila. Magandang gabi, Ate Delia. Salamat sa iyong pag-join sa gabing ito. Yan, si Ate Delia po ay mother ni Ate Jingjing.
Okay, so super ingat po ang dapat nating gawin sa panahon na ito. Kaya ang binabanggit kasi dito, yung merong mga devices, may mga instrumento na ginagamit itong mga churl para manloko ng mga tao at masatisfy yung kanilang mga objective, yung kanilang mga nais na gawin. Muli ang talata ay nagpapatuloy upang ilarawan kung paanong ang masasamang mga individual na ito ay gumagawa ng masasamang paraan upang lipunin ang dukha sa pamamagitan ng kasinungalingang salita. Sa kapanahunan ng lumang tipan, panahon ni Isaiah, syempre wala pa namang social media, wala pang technology, ibang kasinungalingan, ibang level ng kasinungalingan ang kanilang ginagawa. Simple para makinabang lamang sila, pwedeng nagtuturo ng mali o kaya ay gumagawa ng mga kwento. Pero sa kapanahunan natin ngayon, masyado ng advance ang ating technology, yung ating mga yung information technology, mga computers natin at iba't ibang gadget. So, nag-i-improve din ang mga panluloko ng tao. At aware naman tayo, karamihan sa atin dito, kahit sa mga churches, ay marami ring mga nanloloko, mga nakakalungkot, mga kapwa-pastor, lingkod daw ng Panginoon. Even yung salita ng Panginoon ay tinutwist para maituro ang mali, na mali ang itinuturo pero mukhang tama, almost right ang sabi ni Charles Spurgeon. At dahil doon sa almost right na yon, nakukumbinsi ang mga tao kaya sila ay nakakagawa ng mga kamalian sa buhay. So yan po ang nakakatakot, ano? Hindi ko tanda yung panahon, pero ito ay parang nabanggit ni Charles Spurgeon nung siya'y nabubuhay pa, na darating daw ang panahon na ang magiging problema ng mundo ng sangkatauhan ay hindi na kung alin ang tama at mali, kung hindi yung muntik nang maging tama o malapit na tama, almost right. Bakit kaya ganoon? Kasi po, pagka nakita mo na ang isang bagay ay tama, lalayuan mo na kaagad yan. At pag nakita mo na mali, lalayuan mo na kaagad. At pag nakita mong tama, lalapitan mo, gagawin mo. Pero yun pong almost right, muntik nang maging tama, siguro 60-70% na tama, pero may 30% na mali, mali pa rin po yun. Ano? So yun po ang delikado, kasi yun na yung mga gawaing panloloko at doon tayo masisira. Kaya po doon po tayo dapat na mag-ingat. Ayan, at saan-saan mang lugar ay pwedeng masakop na mangyari ang mga ganyang bagay. In fact, marami pong mga nagre-report na naalala ko si Pastor Tony just recently, yung mga manggagawa, mga lingkod ng Panginoon daw, pastor, na kanyang sinusuportahan, pinapapunta doon sa kanilang outreach na simbahan. So posibleng nagre-report ng ayos, nalaman ni Pastor Tony na 2 months na palang hindi nag-i-exist yung church, isinarado na pala. Yan. Wow, magandang gabi, Pastor Lloyd. Salamat at napadaan ka sa ating aming talakayan. Si Pastor Lloyd ay misyonero sa Orion, Bataan. Ayan, mga kasama natin dati dito sa UBC, sa Moraita. Ayan. Okay. Ang paggamit ng mga salitang sinungaling o ng mga sinungaling na salita o mga panluloko ay nagbibigay diin sa panlilinlang at pagmamanipula na ginagamit upang makamit ang kanilang mga malisyoso at makasariling layunin. Higit pa rito, itinatampok ng talata ang kawalang katarungang kinakaharap ng mga mahihirap kahit na sila ay nasa tama. Ito ay nagsasalita tungkol sa paglaganap ng katiwalian at panlilinlang sa loob ng lipunan o sa isang bayan o bansa, kagaya ng nangyayari dito sa ating bayan, kung saan ang mga may kapangyarihan at impluwensya ay nagagawang baluktutin ang katotohanan at gamitin ang kanilang mga posisyon upang mang-api at manakit ng iba. Ang mga taong ito ay hindi tumitingin o nag-iisip ng kapakanan ng ibang tao. Maisagawa lamang ang mga bagay
na para sa sariling kapakinabangan. So yan po ang nakakalungkot. Ano po? Syempre, ang very fresh, very common na halimbawa natin, yung mga nangyayari sa politiko. Yung mga kandidato ay batuhan ng batuhan ng mga paninira sa kanyang kalabang politiko. Kaya hindi na natin alam kung sino ang ang paniniwalaan at sino ba talaga ang dapat nating iboto or iluklok sa kapangyarihan na pwedeng maglingkod sa atin. Kaya po dito sa talatang ating pinag-uusapan, ang sinasabi dito, pagdating ng panahon na maghahari na o mamumuno na yung matuwid na hari, yung lahat ng kasamaan na ito ay mawawala na. At magiging righteous and may justice na katarungan ang pamahalaan dahil ito'y direktang pamumunuan ng Panginoong Hesus. Sa mas malawak na konteksto, ang talatang ito'y bahagi ng isang sipi kung saan binabalaan ni Isaiah ang mga tao ng Juda tungkol sa nalalapit na paghuhukom at pagkawasak na darating bilang resulta ng kanilang makasalanang mga gawain. Siya ay nananawagan ng pagsisisi at pagtalikod sa kanilang masasamang lakad upang maiwasan ang mga kahihinatnan ng kanilang mga kilos. Ang talata ay nagsisilbing isang pagpuna o pagsita sa mga walang katarungang gawain sa lipunan at mga pagkabulok ng sistemang pagkatao o mga pribilehyo. Alam natin yung mga pang-aabuso or abuses na ginagawa ng mga taong nasa kapangyarihan. Mahirap lang magbanggit talaga ng espesipikong tao dahil hindi naman natin eksaktong alam kung ano yung kanyang partikular na ginawa. Pero alam natin kahit saan ka pumuntang lugar ngayon, mayroong mga panlulokong ginagawa. So talagang napakasama na ng mundo. Sa simbolikong paraan, ang talatang ito ay makikita bilang isang walang hanggang paalala ng mga panganib ng korupsyon at pagsasamantala. Yung binabanggit sa unang Timoteo chapter 3, no, na pagdating ng huling panahon ay I think unang Timoteo medyo na ako sa verse, tingnan natin. Yan. Para mas I think 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3, ang binabanggit doon ang mga huling araw, no? Kung saan yung mga tao ay magiging mas masasama, pasama ng pasama. Yan. Tinutukoy dito itong paglala ng ugali, ng sistema ng pamahalaan, ito nga yung korupsyon, pagsasamantala at pagnanakaw at pang-aapi ng mga taong walang kakayahan. So ang talatang ito ay nagsisilbing panawagan sa pagkilos para sa mga mahihirap at mahina. Ito ay nagsasalita sa pangangailangan para sa integridad at pakikiramay sa pamumuno at binibigyang diin ang kahalagahan ng paggamit ng mapagkukunan at impluwensya ng isang tao para sa ikabubuti ng iba sa halip na para sa makasarili at malisyosong layunin. Sa pagtatapos ng talatang ito, itinatampok ang paglaganap ng paglinlang at kawalan ng katarungan sa loob ng lipunan at humihiling ng moral na pagtutuon. Ang tinatalakay dito ni Propeta Isaiah yung pangangailangan na mabago ang sistema dahil masyado ng pasama ang mga tao sa kanyang kapanahunan, which is sabi nga natin nung nakakaraan, itong tinatalakay ni Propeta Isaiah na nangyayari sa kanyang kapanahunan ay naglalarawan ng aktwal na sitwasyon sa ating panahon ngayon. Eksakto, parehong-pareho ng nangyayari. Kaya nga yung mga propesiya ay tumutukoy sa mangyayari pag nagwakas na ang panahong ito sa ating mundo. So, bagamat napakasama ng mundo, tayo ay tinuturuan at pinapaalalahanan ng kabanatang ito na huwag tayong matakot, huwag tayong magulumihanan dahil mayroong tagumpay sa dulo kung saan makakatagpo natin ang Panginoong Hesus at siya ang kakalinga, siya ang magtatanggol at magsasaayos ng buhay natin at ng lahat ng mga masasamang sitwasyon. Yan. Punta tayo sa verse 8. Ang sabi dito, ngunit ang taong marangal ay gumagawa ng tapat at naninindigan sa kung ano ang tama.
sa CSB, but a noble person plans noble things. He stands up for noble causes. So makita natin, isang salita yung ginamit doon, isang description. Noble person, noble things, noble causes. Pero dito sa King James, ginamit ay salitang liberal. But the liberal deviseth liberal things, and by liberal things shall he stand. So kung doon sa CSB ay noble, dito naman sa King James ay liberal. At doon naman sa Magandang Balita ay taong marangal na naninindigan kung ano ang tama. Okay. Ang terminong liberal na binabanggit sa King James ay hindi po tumutukoy doon sa mga aktivista o mga progresibo na lumalaban sa gobyerno. Ang ibig sabihin po ng liberal ay malaya, maluwag, walang reservation. Kaya doon sa I think sa bagong tipan o sa Korinto, may binabanggit si Apostol Pablo na liberal giving. Ibig sabihin, malayang pagbibigay at pagkakaloob sa iglesia. So ito yung tinatawag din nating offering. Yan. Ang talatang itong verse 8 ay nagtataglay ng malalim na kahulugan at karunungan na maaaring magamit sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ang talata ay nagsisimula sa pamamagitan ng pagtugon sa mga aksyon ng isang liberal na tao na inilalarawan bilang isang gumagawa o malayang gumagawa at hindi limitado ang aksyon. Hindi kagaya doon sa mga naunang talata na talagang controlled ang kanilang aksyon, hindi sila kumikilos. Actually, yung word na liberal dito, ang pinapatukoyan nito yung kabaligtaran noong churl. Kasi yung churl ay madamot, kuripot, makasarili, hindi tumutulong at nangaapi pa ng mga tao. Samantalang itong liberal na tao na binabanggit sa verse 8, ito naman yung malayang nagbibigay, nagmamalasakit sa mga taong nangangailangan. At ang primary concern niya ay yung mailagay sa maayos na kalalagayan ang mga tao. So talagang kabaligtaran noong binabanggit doon sa verse 6 and 7. Ayan. Sabi pa dito, ang terminong liberal sa kontekstong ito hindi tumutukoy sa politika or ideological system, ngunit sa isang mapagbigay at bukas pusong kalikasan. Ito ay ang mga taong mapagkawang gawa, mabait, handang ibahagi ang kanilang mga pagpapala sa iba. Kaya nga noble person ang ginamit doon sa Christian Standard Bible. Hindi ko lang tanda yung eksaktong verse, yung parang ito yung Samaritana na tumulong doon sa mga na-aksidente. I think sa Aklat ba ng John yung ano na yan, ano? Yan. At ito yung mga mga tao na malayang tumulong at hindi sila nanghihingi ng kapalit. Hindi kagaya ng mga ibang tao na pag tumutulong ay kailangan naka-video. Kailangan may picture at ipopost sa Facebook na tumulong sa mga tao. So itong mga liberal na tao o noble person na binabanggit sa talatang ito, hindi na kailangan ng picture o ng video. Hindi kailangan ipost sa Facebook sa mga panahon na sila ay tumutulong o gumagawa ng mabubuting bagay. Ang talatang ito ay nagpapahayag, sabi dito, kabaligtaran ng tema ng talatang 7. Kung saan tinalakay ang ugali o katangian ng taong makasarili, madamot o walang pakialam sa ibang tao. Sa talatang ito ay tinutukoy ang taong may kusang loob na tumulong o gumawa ng mga mabubuting bagay. Kahit na may pagkakataon na siya mismo ay napapahamak sa kaniyang pagtulong o pagkakaloob. Nangyayari yung mga ganyan. Ang tawag natin sa iba ay yung Good Samaritan, ano? Kasi nga base doon sa halimbawa nung Samaritano doon sa Biblia, sa Bagong Tipan. Nagbibigay ang talatang ito ng isang makapangyarihang mensahe tungkol sa kahalagahan ng pagkabukas palad at kagandahang loob. Ito ay nagsasalita sa konsepto ng pag-aani na kung ano ang itinanim ng isang tao ay siyang kaniyang mapapakinabang o aanihin. Magandang gabi, Melay. Salamat at napadaan ka sa pagtalakay natin. Okay.
ito ay nagmumungkahi ang talatang ito ng na mga, sabi dito, ang mga mapagbigay ay mamumuhay na malakas at matatag. Mayroon silang paninindigan, mayroon silang magiging biyaya, mayroong ibabalik sa kanila ang Panginoon dahilan sa kanilang pagkakaroon ng mabuting buhay, ng kanilang pagtulong sa kapwa. Binibigyan din ng talata ang ideya na ang ating mga aksyon ay may mga kahihinatnan at sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga kabaitan at pagkabukas palad, maaari tayong bumuo ng matatag na pundasyon para sa ating sarili. Well, nakikita natin ang comparison ng dalawang uri ng tao na ito, tayo na yung mamimili, ano bang gusto natin? Yung tayo yayaman at makikinabang, uunlad ang buhay, pero nanggaling naman sa masama. O kung tayo ay pwedeng average lang, katamtamang buhay lang, pero marami tayong natutulungan at napapagmalasakitan ng mga tao. Lagi namang it's our choice, no? Ano yung gusto natin? Pero syempre, bilang mananampalataya, doon tayo sa katamtamang buhay pero kinalulugdan ng Panginoon dahil tumutulong sa mga kapwa-taong nangangailangan. Muli, ang talatang ito ay nagtataglay din ng mga simbolismo. Okay, magandang gabi, Emerald. Salamat nak at napasama ka, napadaan ka sa aming pag-aaral. Nagtataglay din ng simbolikong kahalagahan na higit pa sa literal na kahulugan. Ang terminong liberal ay makikita bilang kumakatawan hindi lamang sa pagkabukas palad, kundi pati na rin ng isang pag-iisip ng kasaganaan at pagtitiwala. Sa pamamagitan ng paglikha ng mga liberal na bagay, ang individual ay hindi lamang gumaganap ng mga gawa ng kawang gawa, ngunit nag-aambag din ng isang mindset o takbo ng isip at kultura ng pagkabukas palad at kasaganaan. So tumutukoy po ito doon sa testimonya sa pagiging modelo. Kasi ang isang bagay na mabuti na ginawa ng isang tao ay pwedeng pamarisan ng ibang tao. At ang pinakadulo nito ay isang napakaganda, napakamatiwasay na komunidad na kung saan ang mga tao ay nagkakasundo, nagmamahalan at may pagmamalasakit sa isa't isa. Kabaligtaran noong sitwasyon, ang bawat isang tao ay nagmamataas at nag-aaway-away, naglalaban-laban. So doon tayo sa magandang bahagi. Yan. Sa pamamagitan ng paglikha ng mga liberal na bagay, again yung liberal ay malaya, ibig sabihin walang boundary ang pagtulong. Ang individual ay hindi lamang gumaganap ng mga mabubuting bagay kung hindi sila ay nagpapalawak ng paggawa ng mabubuting bagay. Magandang gabi, Becca, sa Benavista, Quezon. Sorry, nawala ako sa lugar. Yan. Okay, mga kasama ni Pastor June Besalda. Ito ay nagsasalitan sa pagbabagong kapangyarihan ng pagkabukas palad at kung paano ito makakalikha ng isang positibo at nakakatuwang kapaligiran para sa parehong nagbibigay at tumatanggap. So makikita natin dito, napakaganda ng atmosphere na binubuo nitong pagtutulungan, itong pagkakaroon ng liberal na pag-iisip o malayang pagtulong, mabigat at napakatinding pagmamalasakit sa komunidad o doon sa mga taong nangangailangan. Well, hindi naman, may mga komunidad na ganyan ang nangyayari, na nagtutulungan ang mga tao. Kaya lang syempre, dahil tayo nandito sa mundo ng kasamaan, hindi pa rin totally nangyayari. Well, ang perfect or complete accomplishment ng mga bagay na ito ay mangyayari doon sa kalangitan o perhaps doon sa millennial kingdom na itatatag ng Panginoong Hesus matapos ang second coming. Okay. Ang simbolismong ng talatang ito ay umaayon sa mas malawak na tema ng pag-asa at pagpapanibagong makikita sa buong aklat ng Isaias. Gayon din ang ideya ng pagbuo ng isang lipunan batay sa katarungan at habag. Sa pangkalahatan, ang talatang ito ay naghahatid ng walang hanggang mensahe ng kapangyarihan ng pagkabukas palad at mga kahalagahan ng pamumuhay ng may
espiritu na bukas ang puso at kasaganaan. Alam mo, spirit of compassionate heart, na hindi ka tumitingin sa anumang bagay na mapapala mo or makukuha sa iyong pagtulong. Minsan nga, sabi nga dun sa kaninang pinag-aaralan, nabagit kanina, kahit mas maghirap pa o mas mapahamak pa yung tao, hindi niya pinapansin. Ang mahalagay makatulong siya sa mga tao na nangangailangan. So napakaganda ng ganoong sitwasyon. Muli, ito ay may kaugnayan sa parehong personal at panlipo ng sitwasyon or konteksto na nagpapaalala sa atin ng pagbabagong epekto ng ating mga aksyon at ang potensyal para sa paglikha ng isang makatarungan at mapagmalasakit na mundo. Sa pagninilay-nilay natin sa talatang ito, hinihikayat tayong isaalang-alang kung paano natin mailalagay ang mga prinsipyo ng kabutihang loob at kabaitan sa ating sariling buhay. At paano tayo makakapag-ambag sa paglikha ng mas pantay at maayos na lipunan. Well, ang tinatalakay sa talatang ito ay pwede nating sabihin na isang ideal system. Isang ideal na sitwasyon kung saan ang mga tao ay namumuhay sa kapayapaan, sa katiwasayan, at hindi sila nakatingin sa mga personal na pakinabang. Sa halip sila ay malaya na nagbabahagi ng anumang kakayahan, anumang resources, kayamanan na mayroon sila. So napakaganda ng ganitong sitwasyon. Ito actually ang disenyo ng Panginoon sa mundo. Kaya lang unti-unting napupoison tayo ang ating kaisipan dahil sa paglawak ng kasalanan. At ang kasalanan na yan, isa dyan ay yung pagiging makasarili. Ayan. So, sa ating pag-aaral, makikita natin ang dalawang mukha ng buhay. Isang namamayani ang kasamaan at ang isang namamayani ang pagiging malaya at pagiging matulungin ng mga tao. Kung hindi man natin makayang gawin ng eksaktong-eksakto at buong-buo ang mga bagay na ito, at least makagawa tayo ng mabubuti sa ating kapwa. Magandang gabi, Tita Amy Abando Forio. Salamat po. Yan. At sabi nga natin ay ang isang maliit na mabuting bagay na ating gagawin, magbubunga ito ng mas malawak na mabubuting bagay pa. Magiging pasimula. Kumbaga, para tayong nagtanim ng maliit na mabuting bagay at ito'y sisibol, mamumunga hanggang sa lumawak. At gayon din naman, pag gumawa tayo ng mali, ng masama, ay ito'y magre-resulta rin ng masama. Kaya piliin na natin yung maganda. Piliin na natin yung makabubuti, hindi lang sa ating sarili, kung hindi sa buong pamayanan natin at doon sa mga susunod pang henerasyon. Okay, so hanggang dyan lang po pansamantala ang ating talakayan sa gabing ito. Muli, ang iniiwanan ng talatang ito'y pag-asa. Masama man ang mundo, may kasamaan, may korupsyon, may pagnanakaw at kasinungalingan, mayroong sitwasyon na magaganda pa rin na nangyayari saan-saan mang lugar. Hindi pa rin totally nauubos ang kabutihan. So, yan po. Salamat sa inyong pagsama. Nawa po ay natuto tayo sa ating talakayan sa gabing ito. Tayo po ay magwakas sa pamamagitan ng ating panalangin. Okay tayo. O dakila naming Diyos, Panginoon naming Ama, muli po kaming nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, sa iyong pagsama, sa iyong pagtuturo sa amin at pagbibigay ng mga inspirasyon na ito buhat sa iyong mga salita. Patuloy mong pagpalain ang bawat isa sa amin, Panginoon, ang mga nakasama namin sa online discussion na ito. Palawakin mo ang kanilang pusong mapagmahal, may pagmamalasakit sa ibang tao. At ang bawat isa sa amin ay maging instrumento ng kabutihan. Pagpalain mo ang bawat isa na naka-join sa talakayan po na ito. Ang bawat pamilya, anuman ang kanilang pinagdaraanan, anuman ang mga problema at kabigatan na nararanasan, Panginoon, ikaw po ang magsasaayos at magbibigay ng solusyon sa lahat ng ito. Tulungan mo, Ama, ang bawat isa at ikaw po ang makita at makilala nila na siyang pinagmumulan ng karunungan, ng pag-asa at ng gabay na maaasahan hanggang sa dulo ng panahon. Salamat po, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Okay. Nahuli si Pastor Dan
Sa Pastor Dan, sa susunod, agahan mo, ha? Ayan. Pastor Dan po ay misyonero doon sa Antipolo City. Okay. Kung meron po kayong mga katanungan, mga kapatid, wag po kayong mag-aatubiling magtanong, mag-message lang po o mag-comment sa ating mga video. Available po ang recording ng ating live dito sa ating aking personal Facebook account at doon sa Facebook page ng Touching Lives Christian Church at doon din sa YouTube channel ng Hearts and Lives. So kung nais nyo pong mapanood yung mga naunang video na tinalakay namin, mag-message lang po kayo. At yun po ay libreng mapapanood ng bawat isa sa inyo. Salamat mga kapatid. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Papuri sa Diyos. Amen. Bye po. Bye-bye.